Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. And yes, your one and only Mama Mia is back para maghatid ng finale ng kwento ni Anne. Naku naman, kayo ba'y na-excite sa kwento niya kahapon? I'm sure na na-excite ka. Na-excite rin naman ako kahit alam ko na yung kwento, di ba? So wag na nating patagalin. Bago tayo pumunta sa ating kwento, mag-hi muna ako sa ating mga suki na lagi talagang nakaabang sa atin. Kahit mapa New Year man, mapa anumang okasyon, hindi tayo iniiwan at binibitawan sa ere. Sana all. Hi kay Margie Flores, Marieta Yoto, maraming salamat. Gladys Bakbak, Michelle Rose Picazo, Kulitang Magnanay, maraming thank you. Delia Irinco, maraming salamat din kay Liana. Hi kay Gretchen Gaurana, maraming salamat sa pakikinig. Kay Etzio123, sabi niya, paki-upload ng story ni Adonis. Wala naman pong nagsisend sa akin na Adonis. Baka hindi po na-send ng maayos, pakisend po ulit. Hi din kay June Bonachita Namata, Jeneline Dambaan, maraming salamat. Gimaras Girl, Christy Carpentero, maraming thank you sa pakikinig. Leonie Manay, Nalda Pancileso, maraming salamat. Hi din kay Marilyn Miot, kay LB Lapot, Alicia Saldi, maraming salamat sa pakikinig. Frix Magno at sa lahat po ng ating mga suki, maraming salamat sa hindi nyo po pagbitaw nitong ating munting channel. Paunti-unti ay dumadami po tayo, nasa 71,000 subscribers na po tayo. Sana bago matapos ang taong 2025 ay makaabot na tayo ng 100,000 subscribers. Sana lang naman, just a wishful thinking, di ba? So please like and share. Pagkatapos ay mag-subscribe na rin kapag kayo ay nakapanood nitong ating channel. Wag na nating patagalin pa. At na pong simula ng finale ng kwento ni Anne dito lamang sa Dear Mama Mia. Mama Mia, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko nung mga time na yon. Kasi nagantay ako eh. Nagantay ako sa sinabi ni Miguel na pupuntahan niya ako kinabukasan dahil aakyat siya ng ligaw. Pero wala pong Miguel na dumating. He texted me, sabi niya may biglaan daw silang operation and kailangan daw na nandun siya. Mama Mia, honesty is the best policy. Yun daw kasi ang isa sa pinaka-importante sa kanilang trabaho. Pagkatapos ang obey first before you complain. So sa senaryo pa lang na gano'n ay nakapatanong na ako sa sarili ko. If manliligaw ba talaga siya sa akin? Tototohanin ba talaga niya yun o biro-biro lamang? Kung handa na ba akong pumasok sa isang relasyon to think na yung magiging partner ko ay sumusunod sa daang napakadelikado dahil nga delikado ang kanyang trabaho. Handa na ba ako emotionally and mentally? Because I know if ever na maging kami man, hindi lang chicks ang pagseselosan ko, kundi pati ang mismo niyang trabaho. Idagdag mo pa ang araw-araw na kaba at takot every time na may sikretong ganap silang kalakaran sa kanilang trabaho. Yun bang confidential at hindi pwedeng sabihin sa kahit na sino? Pero medyo tanga lang din ako after all my thoughts. Kasi natanong ko rin ang sarili ko. Bakit ka nag-worry, Ann? Meron na bang kayo? Sigurado ka na ba talagang liligawan ka niya? Baka naman pinapasakay ka lang niya. O baka naman biro-biro lang yon. Mama Mia, ako po ang naging KJ noon sa sarili ko para na akong baliw na nakikipag-usap sa aking sarili ng mag-isa. December 30, hindi ko talaga malilimutan ang araw na ito. Nagulat ako, Mama Mia, dahil meron akong isang customer. Ako ang nagbantay noon sa maliit naming tindahan dahil wala naman akong pasok noon. Part of Christmas vacation ng mga teachers yon.
Hello, pwede po bang makabili? Sabi ng customer. Yes po, anong bibilhin? Sagot ko naman pero ang totoo ay nakaupo lang ako sa upuan tapos busy ako sa pagbubutingting ng kung ano-ano sa mesa pati na rin sa cellphone ko. Yung tindera sana ang bibilhin ko. Nung sumilip ako sa maliit na screen, Mama Mia, si Miguel po ang nandun. Hindi kasi masyadong halata kung sino yung tao sa labas kung hindi mo sisilipin ng maayos. Kasi yung aming tindahan po ay napakaliit lang at napakarami pong hinahang na mga paninda kaya hindi mo talaga malalaman kung sino ang nasa labas kung hindi mo sisilipin ng mabuti. Nakangiti si Miguel sa akin. Okay, sige, may $1 million ka ba? Sagot ko naman. 1M? 1 Miguel? O 1 milyong pagmamahal? Yun ang sagot niya. Hindi ko siya tinignan ng maayos. Ang totoo niyan ay inirapan ko siya bilang pagre-rebelde sa kanyang sinabi. Pwede bang dito ako mag-lunch? Tanong niya sa akin. Ang kapal naman ng mukha niya. Ginagawa pa niyang karinderya tong bahay namin. Pero paglabas ko, Mama Mia, ay siya pala ang may daladalang pagkain. May lechon manok, tapos special pansit canton pa, at kung ano-anong mga freebies bilang desserts. Wala sana akong planong papasukin siya pero dahil nakita na siya ng stepfather kong si Uncle Ram, ay pinapasok niya ito. Mama Mia, ang totoo niyan, nagustuhan agad ng pamilya ko si Migs, lalong-lalo na ang Uncle Ram ko. Kasi ang dami-dami nilang napag-uusapan. Tungkol sa mga properties, tungkol sa mga krimen, mga manok, mga motor at kung ano-ano pa. Habang si Mama naman ay pine-prepare yung bit-bit ni Miguel na pagkain. Feeling at home talaga si Miguel sa amin kahit pangalawang beses pa lamang niyang nakatungtong sa aming bahay. Wala akong magawa kundi entertain na lang siya dahil nakakahiya naman sa mga magulang ko kung hindi ko pakikisamahan ng maayos si Miguel. Baka kung magtanong pa sila ng kung ano-ano at baka maamin ko pa sa kanila ang lahat. Mama Mia, pagkatapos naming kumain ay binigyan kami ng pamilya ko ng space para makapag-usap. Bakit ka napadalaw dito? Ano ka inchik? Tanghaling tapat talaga? Tanong ko sa kanya. Di ba sabi ko sa'yo manliligaw ako? Expired na yon. 2 araw na kaya ang nakalipas. Ano ka ba? Preso? Dahil may oras yung pagdalaw, tapos pagkatapos ng oras ng dalaw, time's up na? Hindi na pwedeng dumalaw? Sabi niya habang tumatawa sa sagot niya. Pagtingin niya sa akin ay hindi maipinta ang mukha ko. Ang totoo niyan, preso ka naman talaga dito sa puso ko. Alam mo, Miguel, ilang babae na ba ang pinagsabihan mo ng linya mong na yan? Siguro gasgas na yan, ano? Grabe ka naman, buong pangalan ko pa talaga ang sinabi mo. Samantalang sa opisina, napakarespetado ko. Mama Mia, ang totoo niyan ay hindi ko talaga gustong mas lumalim ang pag-uusap naming dalawa. Dahil may parte sa sarili ko ang nagsasabi na baka hindi naman seryoso si Miguel sa kaniyang mga sinasabi sa akin. Baka ako lang tong mag-assume, baka ako lang tong masaktan niya. Tapos isa pa, hindi porket may nangyari na sa amin ay magiging easy girl na lang ako for him. Siguro nga, defense mechanism ko ang pagtataray ko kay Miguel para wag niyang isiping easy to get akong babae. Kasi alam ko naman nung may nangyari sa aming dalawa, hindi na po ako birhen. So siguro iniisip niya kung sino-sino na sigurong lalaki ang nakakama sa akin. Kaya nagkakamali siya kung iniisip niyang magiging easy target niya ako sa kaniyang mga pambobola. Sayang yung paletsyon at papansit niya, hindi ko siya pagkikitunguhan ng ninanais niyang sweet na an. Magkatapos noon ay wala nang mintis kong mag-chat at text si Miguel sa akin.
Pero ako naman, Mama Mia, ay pa-hard to get at paminsan-minsan ko lang siya nire-replyan. Yun lang kapag feel ko na may gusto akong kausap o kapag nabuboard na ako. Paminsan-minsan, nire-replyan ko rin siya dahil nakukulitan na ako sa kanya. Hanggang sa natapos niya ang New Year's celebration. Kompleto kami that time kasi umuwi rin si Laika. Naging okay na rin kaming dalawa ni Laika nung mga panahon na yon kasi it's been 4 years na rin naman. Tapos, naghilom na rin naman ang sugat sa dibdib ko. Matagal ko na siyang napatawad dahil matagal na rin naman akong nakapag-move on mula kay Neil. Bago ang pagbabalik ng klase ay in-invite si Sol na mag-coffee daw kaming tatlo ni John. Halos magkasunod kami ni Sol na dumating sa coffee shop habang si John naman ang tagal-tagal baka nag-makeup at nag-gown pa yon. Habang nag-aantay kami kay John dun sa lugar na yon, Mama Mia, ay si Sol nagkaroon din ng pagkakataon para tuksuhin ako. She kept on teasing me na naliligaw na raw yung kuya niya sa akin. Bakit hindi ko raw sinabi sa kanya? She kept on asking me kung kailan daw nagsimula na magkaroon ng something sa aming dalawa ni Miguel. Basta tong babaeng to, nakakatawa na lang talaga sa sobrang kakulitan. Pinipilit niya ako na sagutin ang kuya niya para hindi na lang daw kami maging mag-BFF kundi maging maghipag na raw din kaming dalawa. Ewan ko ba, Mama Mia? Ewan ko kung totoo ba talaga ang nararamdaman ni Miguel sa akin. Hanggang sa napag-usapan namin ang dating fiancé ni Miguel na sumakabilang buhay na. Sinabi ni Sol sa akin na yung girl pala na yun ay pumunta sa kanila, Mama Mia. Pero hindi man lang sinabi nung girl o ni Miguel na buntis pala ito. Actually, later na lang nilang nalaman nung nalipat na ng ibang lugar ang kanyang kuya dahil nga sa promotion. Isang beses lang daw nilang nakita yung babae. Doon lang daw sa time nung birthday ng kuya niya kung saan bumisita sila sa dating post ni Miguel kasama ang kanyang mga magulang. Never din daw dinala ni Miguel ang babae sa kanilang bahay para formally magpakilala sa mga magulang niya. So, kahit sila, Mama Mia, ay wala rin daw gaanong alam tungkol doon sa fiancé ni Miguel. I thought, Mama Mia, na kilalang kilala nila Sol ang girlfriend ni Miguel. Pero hindi pala. Coincidentally lang pala na nagkakilala kami nung babae. Hindi pala siya naikwento ni Miguel sa kanyang mga magulang. Bakit napaka-interesado mo, Besh, ha? Nako, alam mo, parang ngayon ko lang narinig na napaka-interesado mong magtanong tungkol kay kuya. Ano yan? In love ka na ba sa kuya ko? Aminin. Sagutin mo na nga kasi si Kuya Besh para maging maghipag na tayo. Sabi niya, sabay panunukso pa rin. Manahimik ka nga dyan, Besh. If I know, flavor of the month lang ako ng kuya mo. Kasi parang hindi pa siya nakaka-move on dun sa fiancé niyang namatay eh. Triggered ka ba, Besh? Matagal nang naka-move on si kuya dun, no? Ang tagal-tagal na kaya nun. Hindi ko nga narinig ni minsan na nakipag-usap si kuya sa amin tungkol dun. Alam mo, tingin ko, totohanan ang gusto ni kuya sa'yo. Talaga ba? Sigurado ka ba talaga? Nako, sa dami ng babaeng nagpapapansin dyan sa kuya mo eh. Alam mo, ganyan talaga kapag ganun ang trabaho. Mga men in uniform eh. Alam mo naman yan sila, di ba? Nagiging pogi kapag nakapag-uniforme. Tapos, nagiging lapitin ng mga babae. Pero hindi naman ibig sabihin nun, papatol na sila sa kung kani-kanino. May mga mangilan-ngilan talagang mga lalaking ganon. Kaya ayun, nadudungisan tuloy ang magandang imahe ng ibang mga kapulisan at ibang mga men in uniform dahil sa mga iilan na hindi nakapagpigil ng kanilang landi. Kapag nilalandi ng iba, lumalandi din. Pero hindi naman ganun ang kuya ko. Sigurado ka ba? Sabi mo nga sa akin noon,
kapag nandun ang kuya mo sa karinderya ninyo, laging marami at punuan. Ang dami-daming babaeng kumakain, tapos nakikipag-flirt pa sa kuya mo. Alam mo, besh, para kayong walang tindahan eh. Para kayong walang negosyo. Di ba parte lang naman yun ng pagiging negosyante? Yun bang kailangan mong makisama sa mga customers mo? Kailangan mong lumande at pumflirt ng konti para magkaroon ng kita? Alam mo, rest assured ko sa'yo, mabait si Kuya Besh. Hindi siya katulad ng ibang pulis na nasa isip mo. Mabait kapag natutulog. Kahit gising pa ang kuya ko, mabait talaga. Tapos ang sarap-sarap pa niyang magluto, Besh. I'm sure if maging kayo ni kuya, nako, hindi lang talaga ang ating bansa ang poprotektahan niya at pagsisilbihan, kundi ikaw mismo. Ako nga, kahit kinukulit niya ako at inaaway, pinagsisilbihan niya ako, minamahal niya ako. Ikaw pa kaya? Grabe ka, Besh ha, parang endorser ka na talaga ng kuya mo. Totoo naman ang sinasabi ko sa'yo, best friend kitaan, kaya ayokong masaktan ka. So kung hindi bagay sa'yo si kuya, kung alam kong sasaktan ka niya, syempre hindi ko siya irereto sa'yo, no? Pero alam kong aalagaan ka niya. Sasagutin ko na lang sana si Sol na hindi bali ng wala akong boyfriend kaysa masaktan ako ng iba pang lalaki katulad ng ginawa sa akin noon ni Neil. Pero Mama Mia, hindi ko naman din alam sa sarili ko kung maniniwala ba ako sa sinasabi ni Sol. Alam kong best friend ko siya, alam kong mahal niya ako, alam kong ayaw niya akong masaktan, pero malay ba niya kung anong kalokohan ang pwedeng gawin ng kuya niya, hindi ba? Isa din sa isinaalang-alang ko, Mama Mia, paano kapag saktan nga ako ni Miguel? Baka pati friendship naming dalawa ni Sol ay maapektuhan. Mama Mia, hindi rin naman nagsabi sa akin si Miguel na gusto niya ako. Hindi rin niya sinabing mahal niya ako. Ang sinabi niya lang, aakyat siya ng ligaw. So paano ako maniniwala na gusto nga ako ni Miguel? Sa utak ko nung mga panahon na yon ay baka nanligaw lang si Miguel sa akin dahil nagigilty siya because of what happened between us nung November 1. Malay ko bang gusto lang niyang makascore again. Kaya sinabi ko sa sarili ko, dapat hindi na maulit pa na magpadala ako sa mga buladas ng mga lalaki. Let's see na lang if hindi siya mapapagod na manligaw. Kasi baka parehas lang ang kuya mo dun sa ex-boyfriend mong pulis, 'di ba? Ex-fiancé mo nga yun. Sagot ko kay Sol. Hindi, Besh, trust me. Ako talagang papatay kay kuya if lolokohin ka niya. Kapag hindi mo sasagutin ng kuya ko, ibig sabihin yon, totoo ang hinala namin na nagiging lesbian ka na, Besh. Tumawa na lang ako sa sinabi ni Sol, Mama Mia. Marami nang nakapagsabi na baka nga raw naging lesbian na ako pagkatapos nga akong saktan ng ex-boyfriend ko noong si Neil. Ang hindi nila alam ay defense mechanism ko yon para wala nang masyadong lalaking maghahangad pa na saktan ako. Hanggang sa dumating na nga rin itong si Jan na matagal naming inaantay. Nag-aya na nga ng coffee date si Sol sa aming dalawa ni Jan, Mama Mia, dahil nakikimarites din sila sa status naming dalawa ni Miguel. In-invite rin niya kami para sa birthday party ng kanilang mama. Umattend kaming dalawa ni Jan kasi wala rin naman akong pagkakaabalahan sa araw na yon. Doon ko na-realize, Mama Mia, kung bakit ang daming babaeng papayag na maging flavor of the month ni Miguel dahil napaka-sweet niyang tao. Maalaga niya. To the point na name-meltdown niya ang mga harang na ginawa ko para sa puso ko. Grabe talaga ang galawan niya, Mama Mia. Para bang gusto niyang ipagsigawan sa buong angkan niya na sa kanya ako at sa akin siya. Ganon ang action niya sa akin nung birthday ng mama nila. Nagpatuloy sa panliligaw sa akin si Miguel. Napakaraming instances na bigla-bigla na lang siyang sumusulpot sa bahay namin ng walang pasabi, tapos may dala ng mga chocolates, flowers at iba't ibang klase ng pagkain.
Always ko ring naririnig sa kanya ang tanong na kailan ko raw ba siya sasagutin. Tapos ang isasagot ko rin naman doon ay kung pagod na ba siya na manligaw sa akin, pwede naman siyang tumigil na. Hindi ko naman sinabi sa kanyang antayin niya ako. Yes, sweet and masarap na lalaki si Miguel. Literally, Mama Mia. Siya talaga ang dream boy na matatawag sa karamihan ng mga babae. Pero sa kabila ng pagiging gwapo niya, pagiging perpekto niya para sa akin ay hindi ko po siya sinagot. Kahit pa may nangyari na sa amin ng isang beses. Natatakot ako dahil ang dami-daming what if sa puso ko. Ang dami-daming what if sa utak ko. May isang instance, Mama Mia, na sinabihan ko siyang tigilan na niyang pagbisita sa akin sa bahay dahil wala naman akong planong sagutin siya. Bakit naman? Tanong niya sa akin. Kasi hindi na ako birhen. Alam ko naman yun eh. Kaya nga, alam mo na. So bakit naliligaw ka pa sa akin? Bakit? Tingin mo ba talagaan? Yun ang habol ko sa'yo? Ilang birhen na ring babae ang dumaan sa mga kamay ko. Pero hindi naman sila tumatak dito. Sabi niya sabay turo sa puso niya. Ikaw lang ang nakapasok dito. After 2 taon, hindi ito muling tumibok for someone. Kasi if virginity lang naman talaga ang habol ko sa isang babae, edi yun na lang gustong magmamadre, 'di ba? Yun na lang sana ang liligawan ko. Natahimik ang bibig ko sa kaniyang mga banat noon, Mama Mia. Ewan ko, kahit ayoko ay nakakapasok sa puso ko ang mga sinasabi na mga sweet words sa akin ni Miguel. February 14, Valentine's Day, Mama Mia. Nung nasubukan at naranasan kong ma-surprise ng bunch of flowers na dineliver ng rider sa school kung saan ako nagtuturo. Kinilig lahat ng mga kasamahan ko, pati na nga principal namin sa araw na yon. Nabusog rin lahat ng closest friends and colleagues ko, Mama Mia, dahil napakarami ding pagkaing pinadeliver. Si Teacher L din na kasamahan ko at yung fiancé niya na kasamahan ni Miguel ay kilig na kilig din siya nung malaman kung san galing ang mga sorpresang dumating sa akin. Though I never shared to any one of them about Migs courting me because I don't want to make it public, pero kasi nga subordinate ni Miguel ang fiancé ni El. Kaya may alam ito. May pakpak ang balita at may tenga naman ang lupa. Tinanggap ko ang bouquet of flowers with chocolates, Mama Mia, tapos may note pang nakalagay. Hanggang ngayon nga, yung note ay nandito pa rin sa akin. Gwapo man tong mga bulaklak na to, pero mas gwapo pa rin ako. Sweet man ng mga chocolates na to, pero mas sweet pa rin ako. I hope I made you smile today. Because you're so much prettier when you smile. Happy Hearts Day, Anne. Love you. Mama Mia, para pong kiniliti ang puso ko sa 2 salitang yon. Love you. It's my first time na sinabihan niya akong he loves me mula nung nanligaw nga siya sa akin. Kahit hindi niya yun sinabi sa akin personally at pinadaan lamang sa notes, ay kinilig pa rin ako. Parang natunaw ang puso ko sa sobrang kilig, Mama Mia. From what happened, medyo nasagi niya ang prinsipyo ko. Humingi ako noon ng guidance sa Panginoon. Hindi ako naniniwala sa mga sign na sinasabi ng iba, but I need some guidance sa magiging desisyon ko, Mama Mia. Sa desisyong tatahakin ko. I don't want to listen to anyone nung mga panahon na yon kung ano ba talaga ang dapat kong piliin at desisyonin. I want to decide according to God's mercy and purpose. Kaya ang ginawa ko, Mama Mia, nagdasal ako na bigyan ako ng sign ni Lord. I said to my prayer na if malalaman ko ang buong pangalan ng ex-fiancé ni Miguel within 1 month, I am going to accept Miguel's love. Pero pag hindi, meaning
mananatili akong single. Naisip ko noon, Mama Mia, na if ever man i-grant ni Lord sa akin, ibig sabihin, kagustuhan niyang maging kami ni Miguel. Pero if ever man hindi, ibig sabihin kagustuhan niyang maging katuwang ko si John sa pagiging single. At baka nga, totohanin na lang namin na kami na lang sa huli. Yun ang hiningi kong sign, Mama Mia, kasi in my mind, napaka-imposible naman na may makapagsabi sa akin ng buong pangalan nung babae. Kasi nga, Mama Mia, maging si Sol, hindi niya alam ang buong pangalan ng ex-fiancé ng kuya niya. Since hindi rin naman sila close at isang beses lang niyang nakita at nakilala yung babae, wala talaga silang significant memory na makakokonekta sa kanilang dalawa. Kaya napaka-imposible naman. Inisip ko noon dapat malaman ko ang pangalan ng babae nang wala akong ginagawang kahit na anong effort. Yun bang siya na lang mismo o yung pangalan na lang niya mismo ang lalapit sa akin? Yes, Mama Mia, napaka-imposible kung tutuusin ang sign na yon. March 14, 2020 to be exact. 1 month talaga mula nung hiningi ko ang sign na yon. Wala pang ECQ o any community lockdown that time. That day, nagulat na lang ako, Mama Mia, nung bigla akong sinundo ni Miguel around 8 a.m. Napakaaga pa para mag-date kaming dalawa, hindi ba? But he insisted na magbihis raw ako kasi may pupuntahan raw kami. Rason niya ay mabibisi na raw siya dahil kailangan niyang mag-travel for work-related matters. And mamimiss daw niya ako dahil medyo matatagalan daw ulit ang muli naming pagkikita. Dahil nga sa sinabi niya ay nagbihis na lang din ako dahil nakapagpaalam na rin naman si Miguel sa mama ko at sa stepfather ko na isasama niya ako. Take note, Mama Mia, libre nang maglabas-masok sa bahay namin si Miguel nung time na yon. Para bang parte na rin siya ng pamilya. Tanggap na siya ng lahat kahit hindi ko pa tinanggap ang kanyang panliligaw sa akin. Mama Mia, ang sinasabing gala ni Miguel ay 3 oras mahigit po ang naging biyahe namin. Hindi rin naman niya sinabi sa aming babiyahe sa akin na babiyahe pala kami ng mahigit 3 oras. Pero Mama Mia, ang pinuntahan pala namin ay yung hometown namin dati. Ang lugar kung saan siya na-assign dati. Ang lugar kung saan nakalibing ang papa ko. But the most surprising thing that happened that day was when his car voyaged to the highway going to the cemetery. Lingon ako ng lingon sa labas ng bintana kasi akala ko wrong way kami. Pero papunta talaga siya ng sementeryo. Iba na ang nararamdaman ko that time, Mama Mia. At nasagot nga ang kutob ko nung dinala ko ni Miguel sa isang marmol na libingan to his ex-fiancé's grave. Mama Mia, nakaharap talaga sa akin ang lapida ng ex-fiancé niya. Face to face and abot kamay ko ang lapida ng girl whose name was written in bold italicized letters. Nasabi ko talaga noon sa sarili ko, is this real? Natanong ko ang isip ko, Mama Mia, kasi naalala ko yung dinasal kong sign sa Diyos na kapag malaman ko ang full name ng ex-fiancé ni Miguel within 1 month, sasagutin ko siya. Tatanggapin ko ang pag-ibig na inaalay niya. Nasabi ko nun sa sarili ko na totoo talaga ang mga sign, ano? Nasubukan nyo na ba yun, Mama Mia? Kasi ako nasubukan ko yun eh. And never in my wildest dream na inisip kong magkatotoo ang sign na yun. And, dinala kita rito kasi nanaginip ako sa kanya. Biglang sabi ni Miguel sa akin. Nagtanong ako sa kanya kung ano ang naging panaginip niya. And he said na sa kanyang panaginip daw ay nagpakita ang kanyang ex-fiancé na nakangiti habang nakatingin sa kanya. Tapos sinabi daw nung babae na namimiss na raw siya nito.
Ngumiti ulit yung ex-fiancé niya. Tapos may dala itong wedding invitation. Inabot niya ito kay Miguel at tinanggap raw ni Miguel ang wedding invitation na yon. At nung tignan niya ang invitation na yon, ay mga mukha naming dalawa ang nandun. Umiyak daw si Miguel habang sinasabihan niya yung ex-fiancé niya ng I love her. Okay lang ba sa inyo ni baby? Sumagot raw yung babae at ngumiti sa kanyang panaginip. Umuo daw ito at tumangu-tangu pa ang ulo. Kaya pagkagising niya, Mama Mia, nagdesisyon raw siyang puntahan sa sementeryo yung babae at dadalhin niya ako para ipakilala dito. Pinakilala kami ni Miguel sa isa't isa habang nakikipag-usap siya sa lapida nito. I was just imagining kung ano bang klaseng babae yung ex-fiancé niya based sa kanyang story. Sayang talaga yung love story at relationship nilang dalawa. Pero sabi nga ni Miguel, lahat ng memories nila ay nandyan pa rin naman sa puso't isip niya. Those are the memories that he will always cherish as he will continue his life. Kasi alam daw niya na yun raw ang gusto ng ex-fiancé niya. Mami daddy pa lang tawagan nilang dalawa ni Miguel. 2 years na rin mula nung mamatay yung babae base sa date na nakasulat doon sa kanyang lapida. Mama Mia, hindi ko napigilan ang sarili kong maiyak sa kwento ni Miguel. Hindi ko mapigilang madala ang puso ko upon thinking na tinulungan pa nga kami siguro ng ex-fiancé ni Miguel para maging kami. Parang tinulungan niya si Miguel para matupad ang sign na hiningi ko. Thank you. Yun lang ang tanging naisambit ko sa picture frame ng babae na nakapatong sa kanyang lapida. At nagpaalam na nga kami ni Miguel sa kanya at uuwi na. Nagpasalamat ako, Mama Mia, because feeling ko that time, she wants Miguel to be happy and aprobado niya na maging kaming dalawa. Nung araw na yon ay gusto ko nang sagutin si Miguel. Matagal na rin naman talaga akong may feelings for him. Ang totoo nga, siguro mas nauna pa akong nagkagusto sa kanya kaysa siya sa akin. Pero naunahan talaga ako ng takot na tanggapin ang panliligaw niya dahil nga sa daming trauma na naranasan ko noon sa ex-boyfriend kong si Neil. Pero that day, Mama Mia, that day naunahan din ako ng pride ko. Ewan ko, hindi ko kasi alam kung paano buksan ang usapin tungkol sa panliligaw niya sa akin. Pangit naman kung ako ang maunang magsabi na, Miguel, okay na, sinasagot na kita kahit hindi siya nagtanong sa akin ulit kung sasagutin ko na ba siya, hindi ba? Pangit naman kung ako ang maunang magsabi sa kanya. So, Mama Mia, sa katangahan ko, sabi ko sa sarili ko, aantayin ko kung kailan magtatanong ulit si Miguel sa akin kung sasagutin ko na ba siya. But at the end of the day, hindi talaga nagtanong si Miguel sa akin. So, wala na lang din akong sinabi sa kanya. Pagkatapos namin dun sa sementeryo ay kumain kami, pagkatapos ay nagliwaliw sa mga lugar kung saan merong magagandang view and scenery. Pagkatapos ay umuwi din kami. Ewan ko ba? Siguro nga pride yun, Mama Mia, hindi ba? Pride ang nauna sa akin kaya hindi ko sinabi kay Miguel na gusto ko na rin siya at sinasagot ko na siya. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahang mangyari. After how many days na medyo na busy talaga si Miguel, Mama Mia, ay nakauwi na siya pero ang dami-dami pa rin niyang pinagkakaabalahan. Tumawag siya sa akin telling me na na-miss na raw niya ako and he wanted to date me. Magdi-dinner daw kaming dalawa after ng kanyang duty. That time ay wala rin kaming duty sa school kasi if hindi po ako nagkakamali, just correct me if I'm wrong, ay nag-announce na po si PRRD ng community lockdown that time. Kasi dumadami na rin ang COVID case sa Central Luzon. Pero hindi pa pumapasok talaga noon ang COVID sa mismong lugar namin.
Mama mia, kahit wala ng bata noon sa school ay nagpupunta pa rin kaming mga teachers doon kasi nakikipag-meeting pa rin sa amin ang aming school head regarding sa kung ano ba ang gagawin namin sa graduation and reading of honors para sa school namin nung mga panahon na yon. After the meeting, pauwi na kami. Ma'am Ann, pwede bang umangkas ako sa motor mo? Ida-drop by mo na lang sana ako dun sa Natasha outlet na madadaanan nyo? Biglang sabi ni Teacher L sa akin. Pinasakay ko siya, Mama Mia, dahil madadaanan din naman ang office nung Natasha bago ako makarating sa bahay. Excited na excited ako noong umuwi kasi nga magpe-prepare pa ako at magpapaganda para sa dinner date naming dalawa ni Miguel. Para naman tanungin na niya ako kung sinasagot ko na ba siya dahil gusto ko na talagang maging kami na. Hala, may disgrasya, Ma'am Ann. Pwede bang itigil mo muna? Parang may disgrasya, oh. Biglang sabi ni El, Mama Mia, habang bumabiyahe pa kami. May nakita kasi kaming nakabulagta na tao at napapalibutan ng mga pulis. May ambulance din na nakastandby nung time na yon. Medyo otsisera din itong si Ma'am El kaya bumaba siya at nakiisyoso dun sa may maraming tao. And then bumalik siya sa akin, Mama Mia. Kasi ako nung mga panahon na yun ay hindi pa rin ako bumababa sa motor ko. Inaantay ko lang na bumalik si Ma'am El para patuloy na kami sa biyahe namin. Pero bigla akong kinabahan nung sumigaw si Ma'am El at sinabing si Sir Migs ay nabaril. Mama Mia, pakiramdam ko ay parang humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko nung mga panahon na yon. Napakabilis kong naitabi ang motor ko. Nilako at dali-dali akong tumakbo dun sa lalaki na isinakay sa ambulance. Nakalimutan ko nung time na yon, nakasama ko pala si Ma'am El. Pagtingin ko sa lalaki ay ang dami-daming dugo. At si Migs talaga yon, Mama Mia. Sasabihan ko pa sana yung officer na nag-a-assist kay Migs na girlfriend ako ni Migs at pwede bang sumama ako, pero Mama Mia, nung tumingala ako ay si Dan pala yun, yung subordinate ni Miguel na boyfriend at fiancé ni Teacher L. Kaya wala nang dami pang sabi-sabi, sumakay na agad ako sa ambulance at tumabi ako kay Miguel. Gusto ko siyang samahan papuntang ospital talaga. Nung time na yon ay hindi ko na napigilan ng sarili ko at umiyak na ako, Mama Mia, nung makita kong ang dami-dami ng dugo sa damit at sa mukha ni Miguel. Migs, please, naririnig mo ba ako? Please, huminga ka. Huwag kang bumitaw, Migs. Huwag mo akong iwan, Migs. Di ba sabi mo magdi-date pa tayo? Sabi mo magdi-date tayo mamaya, di ba? Paulit-ulit kong sabi noon kay Miguel. Ewan ko pero nataranta na talaga ako that time, Mama Mia. Si Dan talaga ang nag-ayos ng oxygen kay Miguel. Lord, please, wag mo munang kunin si Miguel. Hindi ko pa nga nabigay sa kanya ang matamis kong oo sa kanyang paliligaw sa akin tapos mawawala siya. Grabing taimtim talaga ang pagdarasal ko noon. Nakayuko ako at nilagay ko pa ang noo ko sa kamay ni Miguel kahit na may dugo ito. Dasal ako ng dasal, Mama Mia, hanggang sa naiiyak na akong nakatingin kay Miguel. Feeling ko that time ay huli na ang lahat. Feeling ko that time huli na ang lahat para sa amin. Sinisisi ko pa ang sarili ko, Mama Mia. Napakaiksi lang pala ng oras na pwede kaming magsama tapos pinairal ko pa ang pride ko at hindi ko pa binigay sa kanya ang matamis kong oo. Mama Mia, sobrang desperada na ako noon na wag bumitaw si Miguel. Migs, please, wag mo akong iwan, mahal kita mula noon pa. Wag mo akong iwan, please, maawa ka naman sa akin, gumising ka na. Iyak pa rin ako ng iyak. Mama Mia, pakiramdam ko ay nawala ako sa sarili ko nung time na yon. Iniisip ko, dapat mabuhay si Migs at dapat magising siya. Hindi naman kita iiwan. I love you too, Ann. Nagulat ako sa sinabi niya, Mama Mia. Migs? Pagkatapos noon ay biglang natawa itong si Dan, yung fiancé ni Teacher L na kanina pa pala pinipigilan ng tawa niya.
Pero yung ibang kasamahan talaga nila ay bumuhakhak na sa sobrang tawa. Grabe, napaka-effective ng drama mo, sir. Na-prank talaga si ma'am, sabi ni Dan in between sa kanyang pagtawa. Galit na galit ako noon, Mama Mia. Para akong nanigas sa kinauupuan ko. Prank lang pala ang lahat? Prank niya ako? Paano? May mga dugo tapos ang daming pulis. Grabe naman ang prank na to. Grabe naman kung makapag-effort ng prank itong si Miguel. Galit na galit ako noon kay Dan. Ma'am, sorry wala talaga akong kasalanan. Si Sir po ang may plano nitong lahat. Binalingan ko si Miguel pagkatapos ay hinampas ko siya sa kanyang dibdib. Pilit namang hinuhuli ni Miguel ang mga kamay ko. Oh, sabi mo gumising ako. Ngayon na gumising na ako, bakit parang gusto mo akong patayin ulit? Sabi ni Miguel nung nahuli na niya ang mga kamay kong humahampas sa kanya. Minura ko siya dahil sobra akong kinabahan kasi nga akala ko wala na siya at iniiwanan niya ako. Tapos drama lang pala ang lahat? Grabing kaba ang naramdaman ko. Hindi magandang paglaruan ang feelings ng isang tao. I love you. Hindi ako pwedeng mawala. Lalo't hindi ka pa nagiging akin. Sabi ni Miguel, Mama Mia, nung hawak-hawak na niya ang dalawa kong mga kamay at titig na siya sa mukha ko. Huwag kang mag-alala, ma'am. Kasi ang suot ni Sir ay jacket ni Cardo Dalisay. Hindi yan mamatay-matay eh. Sabi naman ni Dan na sumingit sa aming usapan. Tumigil ang ambulance, Mama Mia. Pagtingin ko sa labas ay nandun kami sa harap ng police station. Pagtingin ko ulit kay Migs ay nakangiti na ito habang nagsasabing natapos na rin ang rescue and emergency drill. Sabi niya doon sa mga kasamahan niya sa loob ng ambulance. Drill lang pala yun, parang fire drill at earthquake drill na kinakandak sa school. Pero nakakakaba naman talaga itong mga PNP kung magdi-drill dahil parang totoo. May props pa na dugo-dugo, may stretcher, tapos may medkit and ambulance and etc. Napamura ako dahil talagang na-prank at naloko ako ng araw na yun, Mama Mia. Hindi na raw kasi alam ni Miguel kung paano pa niya ako pasasagutin. Hindi niya raw alam kung paano pa niya malalaman ang pagmamahal ko kaya naisip niya yon nung nag-iisip sila na magdidrill. Because of prank love style, I got him. I got a lover. Nakakahiya na nakakabaliw but that's how our relationship started to have a label, Mama Mia. Kinagabihan ay natuloy naman ang dinner date namin. Paghatid niya sa akin sa bahay, ay pinagsaluhan pa namin ang isang makapigtang hiningang halikan sa loob ng kanyang sasakyan. Grabe kung makahalik si Miguel, parang pati kaluluwa ko ay sinipsip na niya. I and Miguel are officially lovers since March 26, 2020. Siya, Mama Mia, ang nagdesisyon kung anong magiging endearment namin. I am his boss daw. Kaya ang tawagan naming dalawa ay boss. Naging kaming dalawa ni Miguel, Mama Mia, at nababaliw talaga ako sa kanyang quirky style at sa kanyang quickie style. Bakit naging quickie? Well, malalaman nyo as this story progresses. Wala akong imik sa sinabi ni Miguel. At dahil nga hindi ako umimik, ay bigla siyang nangamusta sa akin. Okay lang, ikaw, kumusta naman? Sagot ko sa kanya. Okay lang, kahit lagi kang naaalala. Nababaliw na talaga tong si Miguel, bigla na lang humihirit ng ganon. Imagine, after isang buwan na hindi kami nagkita, ay bigla na naman siyang naging ganon. Hindi ka ba magugulat sa kanyang mga sinasabi, Mama Mia? Nakakagulat naman talaga. Naging kami nga ni Miguel at masayang masaya ako. One of the happiest moment in my life is when Migs became part of it. He became my most extra special person in every extra bad and good days I had.
Kung sa movie pa, siya ang extra bida at kontrabida ng buhay ko. Napakaraming kaganapan ng aming relasyon. Kahit pa dumaan ako sa sobrang heartache, Mama Mia, pero masasabi kong masarap pa rin talagang magmahal. It's love that makes life beautiful. April 1, birthday ng kaibigan kong si Jaisel. Kahit nag-announce na noon si PRRD ng lockdown ay dahil hindi pa rin naman nakakapasok sa lugar namin ng COVID ay hindi pa po gaanong kahigpit ang mayor namin. Kaya ayon, nag-usap kaming magkakabarkada na pupunta kami sa lugar ni na Jaisel. Boss, gagala ako bukas ha. Chat ko kay Miguel nung gabing yon. Nagulat ako dahil sinind lang niya ang message ko pero hindi siya nag-reply. Busy ka ba? Duty ka pa, boss? Chat ko ulit. Seen pa rin. Nagalit ako, Mama Mia, dahil sinisin lang niya ang message ko. Pero ang nasa isip ko noon ay baka busy lang siya. Past 7 p.m. na ay tinawag ako ng kapatid ko at sinabing nandun daw si Migs. Iba talaga kapag in love. Dahil marinig mo lang ang pangalan ng mahal mo ay mukhang tatalo na ang puso mo. Masayang masaya ako every time naririnig ko ang pangalan ni Miguel. Nakalimutan kong nagalit pala ako sa kanya dahil sinisin lang niya ang message ko. Boss, sabi ko kay Miguel. Nakaupo siya sa terrace, Mama Mia, samantalang hinihintay ako. Napakabango ko nung time na yon at lumapit ako sa kanya. Kahit nasa bahay lang ay nagli-lip gloss ako at nag-apply ako ng baby powder. Para talaga akong bumalik sa pagiging teenager dahil gusto kong palagi akong maganda at mabango sa harapan ni Miguel. Sa labas tayo kakain, boss. Biglang invite niya sa akin. Ako naman dahil ready to fight na ang suot ko ay go na din ako sa invitation niya. Nagpaalam si Miguel sa pamilya ko. Sama ako, ate. Hirit ng kapatid ko. Hindi pwede, sabi ko naman. Ayoko na may chaperone dahil sigurado ako magiging istorbo lang ito sa amin. Tumawa naman si Migs sa sagot ko, Mama Mia. Hinarap niya ang kapatid ko tapos binigyan niya ito ng pera. Alam ni Migs kung papaano patatahimikin ang bibig ng kapatid ko. Perang panload lang para makapaglaro ng ML. Ayos na yung kapatid ko na yan. Wala pa kasi kaming wifi that time. So ayun, data muna ang kapatid ko. Pagpasok namin sa sasakyan ay napakabilis ni Miguel na hinawakan ng bewang ko tapos hinila niya ako papalapit sa kanya at siniil niya ako ng halik. Hindi naman kami makikita ng mga tao sa labas dahil heavy tinted naman ang window ng sasakyan ni Miguel. Wais talaga tong lalaking to. San ka pupunta, boss? San ka gagala? Tanong niya sa akin nung kumakain na kami. Nabasa mo pala chat ko, bakit hindi ka nagre-reply? Bakit sinisin mo lang ako? Gusto ko ang reply ko sa'yo personal. Napakahirap kayang mag-type. So nahihirapan ka na at napapagod ka nang makachat ako? Tanong ko naman na nagtatampo na. Syempre hindi, pero mas masarap talaga yung kapag nakipag-usap ako sa'yo ng personal. Kasi nakikita ko ang sincerity ng sagot mo. Plano ko naman talagang pumunta sa inyo kaya hindi na ako nag-reply sa chat mo. Hindi ko siya sinagot kaya ayon nagtanong siya ulit kung saan kami gagala. Sabi ko pupunta kami ni Sol at Jan kina Jaisel. Pupunta ang buong barkada dahil birthday nga ni Jaisel. Hindi pwede, bigla niyang sabi. At bakit hindi pwede? Defensive ko namang sagot. COVID is coming to town. Delikado. Wala pang ang COVID dito sa atin. Tsaka si Sol naman na kapatid mo ang kasama ko. Besides, gusto kong sabihin sa kanila na tayo na. Lalo na dyan sa kapatid mo na lagi talaga akong kinukulit noon na sagutin ka. Nasabi mo na ba sa kanya na tayo na? Hindi pa. Busy din yun sa love life niya. Ubus na kay Christian yung oras at pagmumukha ng babaeng yun. Uy, grabe ka. Hindi ka ba boto kay Christian para sa kapatid mo? Boto naman. Sagot niya sabay lagay ng pagkain sa plato ko. Napakamaalaga talaga ni Miguel.
Feeling ko binibining Pilipinas ako sa sobrang pagka-VIP ko na handa niya akong pagsilbihan. Mabuti, di hamak naman na mas mabait at gwapo yun si Christian kumpara dun sa kasamahan mong si Mark na ex-fiancé ng kapatid mo na napakalanding lalaki. Uy, pero mas gwapo at mas maayos pa ako kaysa kay Christian. Sigurado ka ba? Parang hindi naman. Mama Mia, bigla siyang tumigil sa kanyang ginawang paghihimay ng shrimp at binigyan niya ako ng evil look. Kaya naman dali-dali kong binawi ang sinabi ko. Oo na, mas gwapo ka na. Pero sa pagiging mabait, let's see. Tignan natin kung hindi mo ako lolokohin. That's my girl, sabi niya, sabay kindat sa akin. Hindi mo pala alam, boss, na baliw talaga ako? Sabi niya. Ha? Anong baliw? Matagal na akong baliw sa'yo. Ganon talaga siya, Mama Mia. Napaka-corny kung tutuusin. Alam kong maraming magre-react dyan ng OA, pero ganon talaga siya. Bolero. At kapag nag-uusap kaming dalawa ay hindi ko talaga mapigilang kiligin. Kinabukasan, April 1 na. Araw kung kailan kami pupunta kina Jaisal. Nagulat ako nung paglabas ko ng bahay ay nandun ang sasakyan ni Migs. I thought, Mama Mia, na ayaw ni Migs na payagan ako at gusto niyang kasama siya. Pero biglang lumabas si Sol sa front seat at sinabing, "Tara besh, ihahatid tayo ni Christian." Mama Mia, pinagamit pala ni Migs yung kanyang sasakyan kay Christian at ito ang magdadrive sa amin. Parang ayaw talaga ni Sol na mahiwalay dun sa boyfriend niya. Pagsakay ko ng sasakyan ay halos langgamin ng dalawang ito sa sobrang sweet. May time ka pa, boss? Para hindi ka magselo sa kaswitan ng BFF mo at sa kanyang boyfriend. You can still tell me if papupuntahin mo ba ako dyan kung naiinggit ka sa kanila. Chat ni Miguel sa akin. Gusto niyang sumama pero ayoko, Mama Mia. Ang gusto ko ay sabihin ko muna sa mga barkada ko ang tungkol sa aming dalawa. Huwag ka nang lumingon, boss. Wala ako dyan. Nandyan ako sa heart mo. Sabi niya nung lumingon-lingon ako. Saan ba nakalagay sa loob ng sasakyan ng CCTV? Bakit ang bilis niyang makareply at bakit parang alam niya ang ginagawa ko? Ang tingin ko, Mama Mia, ay may CCTV talaga siyang kinabit sa loob ng kanyang sasakyan. Dahil parang alam niya ang galawan ko nung mga panahon na yon. Ha ha ha, wala akong CCTV kinabit dyan. Alam ko lang talaga ang ginagawa mo. Nauumay ka na siguro sa kaswitan nila, no? Gaya ng pagkaumay ko kapag nasa bilyaran yung dalawang yan. Alam ko naiinggit ka na sa kanila. So ano, pupuntahan na ba kita dyan? Reply niya. Tumahimik ka nga. Grabe ka talaga, no? May pagkamadam auring ka rin. Dyan ka lang, okay? Babalik din naman kami. Okay, my boss. Your wish is my command. Ngumiti na lang ako sa reply niya, Mama Mia. Tingin pa rin ako ng tingin sa loob ng sasakyan if wala ba talagang CCTV nakakabit doon. Pero wala naman akong nakita. Siguro nga ay talagang nanghuhula lang siya. Napakagaling din naman niyang manghula. After akong sinundo ni Sol at Christian ay si John din naman ang aming dinaanan. At sabay na kaming apat na pumunta doon kina Jaisal. Pagdating namin ay nandun din si Mia na buntis na nung time na yon at kasama ang kaniyang asawa. Ang isa pa naming kaibigan ay kasama rin ang kaniyang mga anak, Mama Mia. At nasa kabilang sasakyan sila. Masayang masaya kami nung mga time na yon. Kasi first time na lang din sa napakahabang panahon na nabuo ang barkada namin. Girl, huwag ka namang ganyan. We don't know the future. Malay mo, baka maghiwalay din kami ng kuya mo.
Sabi ko kay Sol nung sumisigaw-sigaw na sila nung inamin kong kami na nga ng kuya niya. Grabe ka naman, besh, kay bago-bago nyo pa lang ni kuya tapos hiwalayan na agad yung nasa utak mo. Mama Mia, medyo nagtampo pa sa akin si Sol dahil ilang araw na pala kami ng kuya niya tapos hindi ko man lang siya sinabihan kahit sa chat man lang. Sabi ko gusto kong i-generalize ang announcement ko para isang kwentuhan na lang dahil nakakapagod din namang magkwento ng paulit-ulit. Mama Mia, masaya silang lahat para sa akin. Dahil akala daw talaga nila ay magiging matandang dalaga na ako o di kaya ay magtotomboy na talaga ako. Kasi ilang taon na rin akong single. Hanggang sa dumating ang first month sa rin namin ni Megs. Hindi ko talaga malilimutan yon, Mama Mia. Kasi first month pa lang namin ni Megs pero nag-away na kami at nakipaghiwalay na ako sa kanya. Nagalit talaga ako noon dahil hindi niya naalala ang monthsary namin. Ako lang ba sa mga babae dito na nagbibigay ng importansya sa monthsaries? Para kasi sa akin, monthsary is important talaga. Siyempre, dapat naaalala nyo ang araw na nagpaparemind kung kailan nagsimula ang inyong pagiging mag-boyfriend at girlfriend. Kung kailan nagsimula ang pagiging opisyal ng inyong pagsasama. Tapos kakalimutan lang nung lalaki. Siyempre, Mama Mia, hindi ba? Nakakagalit, nakakalungkot, at nakakapagtampo din naman yon. I waited na mag-text o tumawag siya sa akin pero wala talaga. Hapon na lang, gabi na lang, before dinner ay tumawag siya asking me if nag-dinner na raw ba ako pero tinarayan ko siya dahil nagalit nga ako kasi confirm ko nang nakalimutan niya ang monthsary namin. Break na tayo, sabi ko. Ano, bakit? Anong kasalanan ko? Bakit ka magkikipag-break? Basta break na tayo, period. No more explanation. Na-realize kong hindi mo pala ako ganun kamahal. Sinong nagsabi sa'yong hindi kita mahal? Ikaw, your actions. May dalaw ka ba, boss? Bakit bigla ka na lang naging ganyan? Ano bang action ko na nasabi mong hindi kita mahal? Tumahimik ka na. Kung mahal mo ako, dapat importante ako para sa'yo. Dapat nag-greet ka sa akin ng happy first monthsary. Kung alam mong monthsary natin ngayon, di ba? Boss, sandali lang. Tinatawag ako ni Papa. Tatawag ako ulit. Mas lalo akong nagalit sa kanya, Mama Mia, dahil pakiramdam ko ay parang wala talaga siyang pake. Pero after 30 minutes ay may Miguel na dumating sa bahay namin. He said nasa labas daw siya. Aantayin daw niya ako at kakain daw kami sa labas. Pero nagmatigas ako. Sinabi kong tapos na akong nag-dinner kahit na hindi pa. Sadyang galit lang talaga ako sa kanya noon. Kung hindi ka sasama sa akin ngayon, sasabihin ko sa mga magulang mong buntis ka. Kaya kailangan nating magpakasal. Sabi niya sa akin nung makalapit na ako sa kanya. Baliw talaga tong taong to, Mama Mia. Kaya naman, sumama na lang din ako sa kanya. Pero nagulat ako nung nasa isang nearest beach resort kami dun sa lugar namin pumunta. Bakit tayo nandito? Anong ginagawa natin dito? May surprise ako sa'yo. Sumama na lang din ako sa kanya nung biglang dinala niya ako sa nirentahan niyang cottage. Pagpasok namin ay may bouquet of flowers sa isang bed na gawa sa kawayan na may foam, Mama Mia. May nakapatong din na box. Pagtingin ko sa wall, dun sa may headdress na part ng bed ay may mga balloons na nakalittering pa ng happy first monthsary, boss. Pumasok ako. Parang nawala lahat ng tampo ko sa kanya upon seeing his surprise. Happy monthsary, boss, sabi niya sabay bigay sa akin ng bulaklak. Binuksan niya yung rectangular box at nilabas niya ang isang kwintas mula doon. Pumunta siya sa likuran ko at inilagay niya sa leeg ko yung kwintas. Hinawakan ko yung pendant sabay sabing thank you, boss. Mama Mia, nakakamelt naman talaga ng puso ang mga galawan ni Miguel na ganon.
Noong hinalikan niya ako sa aking noo ay nawala na ng tuluyan ng galit at tampo ko. Napakabilis din ni Miguel na umabot na sa lips ko ang mga halik niya. Mamma mia, nung mga panahon na yon ay nawala na ng tuluyan ng tampo ko. Napaka-wild ni Miguel na para bang isa siyang kandilang sinilaban nung mga panahon na yon. Idiniin niya ako sa may wall nung kwarto, nung cottage. Pagkatapos ay hinalikan niya ako ng todo. Nadala na rin ako sa init ng mga pangyayari. Todo respond na ako sa mga moves ni Miguel and hanggang sa nag-acrobatics na ulit kaming dalawa. Nawala ang gutom na nararamdaman ko dahil mas pumapaibabaw ang init ng katawan ko. Mamma mia, nababaliw ako sa ginagawa ni Miguel sa katawan ko nung mga panahon na yon. Tinakpan ni Miguel ang bibig ko ng kaniyang kamay dahil sobrang ingay ko na. Nag-uumapaw na kasi ang kiliting nararamdaman ko sa kaniyang ginagawa. Napapamura na ako ng paulit-ulit habang dinadamdam ko ang kaniyang mga haplos at mga halik. Hanggang sa pumunta na ang kamay niya sa pinakaibaba na parte ng katawan ko kung saan pinaka-pribado din. Mamma mia, umakyat ang mga halik niya pabalik sa bibig ko nung hindi ko na talaga mapigilang umungol ng pagkalakas-lakas. Hanggang sa namalayan ko na lang na pareho na pala kaming nakahubot-hubad nung mga panahon na yon. Hindi ko alam pero nawawala talaga ako sa sarili ko kapag may nangyayari sa aming dalawa ni Miguel. May experience na rin naman ako sa lalaki kasi nga si Neil na unang boyfriend ko ang pinagbigyan ko naman ng sarili ko. Pero hindi ganito. Hindi niya ako napapaingay ng ganito. Hindi niya napapakiliti ang katawan ko gaya ng ginagawa ni Miguel sa akin. Mamma mia, hanggang sa patuloy nang may nangyayari sa amin nung bigla kong sinabi na ayoko pang mabuntis. Hinalikan niya ako at sinabi niyang may kontrol naman siya sa lahat, Mamma mia. Masaya ako dahil nararamdaman kong mahal ako ni Miguel. Masaya ako dahil nararamdaman kong parang bumawi sa akin ang kapalaran. Pagkatapos ng sobrang sakit na naramdaman ko noon kay Neil, ay parang bumabawi ito ngayon sa relasyon naming dalawa ni Miguel. Mula nga noon ay laging nauuna nang mag-greet sa akin si Miguel tuwing monthsary namin. Pero Mamma mia, sinabi niya sa akin na may mga pagkakataon din talaga na malilimutan niya ang mga bagay na yon dahil sa dinami-dami naman ng kaniyang ginagawa. Hindi naman daw masamang iparemind ko sa kanya o ako ang maunang mag-greet sa kanya dahil pantay na rin naman ang mga lalaki at kababaihan lalo na pagdating sa relasyon. A good relationship requires balance between two people who are madly in love with each other. Yun ang sabi niya sa akin. Mamma mia, after matapos ang acrobatic namin ni Miguel ay naramdaman ko ang sobrang gutom. Lumabas siya para ipasok sa loob ng cottage namin ang mga pagkaing in-order niya. Huwag ka munang magbihis, boss, kasi huhubarin ko rin naman yan mamaya-maya pagkatapos nating kumain. Storbo lang kapag nakabihis ka eh. Biglang sabi ni Miguel nung akmang pupulutin ko na ang mga damit kong nagkalat sa sahig. Baliw talaga tong lalaking to. Kung ano-ano nang pinag-usapan namin habang kumakain kami. At pagkatapos nga naming kumain ay tinutuon niya ang sinabi niya na magra-round 2 kaming dalawa. Masaya kaming dalawa. Simula nung first monthsary namin ay nakalagay na talaga sa reminder ng cellphone ni Miguel ang 26th day of the month para hindi na raw niya makalimutan. Hanggang sa dumating ang araw na hindi rin naman nakatakas ang lugar namin sa coronavirus. Nagkaroon na ng kaso ng COVID dahil sa mga OFW na bagong uwi nung mga panahon na yon. May mga iba din na galing sa Maynila at umuwi sa lugar namin. Hanggang sa nangyari na nga ang bawal lumabas serye. Nabisi sina Miguel at
Dahil frontliner sila ay hindi na kami laging nagkikita. Puro na lang kami tawag, chat, text, video call. Namimiss ko siya. No quarantine pass, no entry sa lahat ng establishment at lalong-lalo nang walang dapat lumabas. Naaalala ko pa nung mga panahon na yon, Mama Mia, na sa isang pamilya, isang quarantine pass lang ang binibigay. Meaning isang tao lang ang inaalaw na makalabas kung kailangan talagang lumabas at bumili ng kung ano-anong pangangailangan ng pamilya. I felt bored that time dahil pakiramdam ko ay para akong nakakulong. Kaya ang ginawa ni Miguel, Mama Mia, ay pinakabitan niya ng PLDT fiber connection ang aming bahay para raw unlimited na ako sa pag-Netflix. Para raw hindi na ako makapag-isip na gumala dahil mahirap daw talaga. Hindi namin nakikita ang kalaban kasi invisible daw si COVID. Mama Mia, kung meron mang naging masaya sa pagpapakabit ng wifi sa bahay, syempre yun ay ang kapatid ko dahil only ML na siya. October, nag-open na ang klase sa public schools noon. Pero before pa ang klase, Mama Mia, ay lagi pa rin kaming pumupuntang mga teachers sa school kasi pinapatawag kami ng aming school head para sa meeting para sa Oplan Balik Eskwela. Para na rin sa Brigada Eskwela, Mama Mia. Siyempre, hindi naman kami araw-araw na pumupunta doon. Alam naman siguro ng lahat na skeletal system pa rin ang pinapairal sa mga ganong klasing pagkakataon. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay nagulat ako. Dahil nung nandun ako sa school, kasi nga ako lang naman ng may maraming ipiprint doon ay may biglang dumating. Si Miguel. Nilapitan niya ako, sabay hawak ng malambing sa balikat ko. Nandito ako, boss, para tulungan ka. Pero kumain ka muna nitong snacks na dala ko para maging energetic ka. Kumain kaming dalawa ng merienda na kanyang dala, pagkatapos para sa lunch ay itinabi namin ang ibang pagkain. After naming mag-snacks, Mama Mia, ay bigla akong hinila ni Miguel papunta sa may simento na in between sa mga windows para hindi kami makita sa labas at hinalikan niya ako ng French torrid kiss. Boss, baka may pumasok na mga co-teachers ko bigla. Reklamo ko, Mama Mia, nung maramdaman kong parang pinapasok na ni Miguel ang kanyang mga kamay sa suot kong damit. Hindi yan, boss, kasi busy rin sila. Nadaanan ko nga sila kanina na may mga kasama din silang mga asawa nila na nagkakarpentero para sa mga barricade sa table. Sabi niya. Mama Mia, parang nung mga panahon na yon ay umandar ang landi at init ng katawan ni Miguel. Sa CR tayo, boss. Huy, nababaliw ka na ba? Kontrolin mo naman yung sarili mo, nandito tayo sa school. Baka may makapasok bigla, magulat sila kung nasan tayo. Hindi yan, sabi niya at bigla niya akong hinila papasok ng CR at pinasandal niya ako sa wall sa loob ng CR. Hinalikan niya ako pababa sa leeg ko at nakikiliti na rin ako sa ginagawa niya. Yung mga kamay niya, Mama Mia, ay pumasok na rin sa damit ko. Dahilan para mag-react na ang pagkababae ko at namasa na rin ako nung mga panahon na yon. Hindi ko na rin talaga napigilan ng sarili ko at ako na rin mismo ang humawak sa pagkalalaki ni Miguel. Baliw talaga tong taong to. Bigla niyang hinila ang underwear na suot ko, Mama Mia. Buti na lang at nakapalda ako nung time na yon. At hindi ko na nga namalayan ay biglang ipinasok ni Miguel sa akin ang kanyang sandata. Quickie kumbaga. Successful din naman dahil nalabas din naman namin ang init na aming nararamdaman. Pagkatapos noon ay napakabilis at napaka-energetic niyang nagkarpentero sa barricade ko sa table ko. Yun bang nilalagyan ng cellophane para kontra COVID. Pagkatapos ng ginagawa niya sa table ay nagwalis din siya. Nag-floor wax, namintura at kung ano-ano pa.
Napaka-energetic niya dahil sabi niya yun daw ang bayad niya sa ginawa kong pagpaparaya sa kanya kanina. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay talagang minahal ko na si Miguel. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, first week of December, hindi ko iniisip na mangyayari ito. Biglang nagkasalubong ang landas namin ng isang taong ayoko nang makita. Si Neil, yung ex-boyfriend ko. Kumakain kami noon ni Miguel sa isang street foods dahil gusto kong kumain noon ng isaw. Si Neil ang unang nakakita sa akin. Although COVID, Mama Mia, pero meron pa ring street foods nung time na yon. Pero hindi masyadong maraming tao ang kumakain. And, makapal na mukhang tawag ni Neil sa akin. Pero hindi na ako bitter nung mga panahon na yon. Syempre, pinansin ko rin siya. Lumapit siya sa akin, Mama Mia. Nakaupo ako noon sa isang stall habang kumakain ng isaw, Proven, Adidas at kung ano-ano pa. Kumusta ka na, Ann? Mas lalo kang gumaganda. Sabi ng makapal na mukhang si Neil. Salamat, okay lang ako, happy and contented. Sagot ko. Gusto ko sanang dagdagan ang naging sagot ko, Mama Mia, na yes, ako tong maganda na sinayang mo, pero salamat na lang dahil kung hindi ka nagloko noon ay hindi magiging akin si Miguel na di hamak, na mas masarap at mas magaling kesa sayo. Ewan ko pero parang may mga evil thoughts noon sa isip ko. May asawa ka na, Ann? Bigla niyang tanong sa akin. Napatingin ako sa tanong niyang yon. Malapit na sir. Singit naman ni Miguel na kakabalik lang at may daladalang 2 buko juice. Umupo si Miguel sa tabi ko, Mama Mia. Nasa harap namin si Neil. Kain tayo, sir. Invite ni Miguel kay Neil. Sige, salamat. Neil, si Miguel nga pala. Boyfriend ko. Boss, si Neil. Hindi pa nga ako tapos sa pagsasalita, Mama Mia, ay inabot na ni Neil ang kamay niya kay Mix. Napakakapal talaga ng mukha niya nung sinabi niyang, Hi, Neil pala, first love ni Ann. Nung mga panahon na yon ay naggalit at nainis talaga ako. Parang pinagdiinan niya ang salitang first love. Tama naman ang sinabi ni Neil dahil ang totoo ay first love ko naman talaga siya. Pero ibang dating sa akin noon nung pagkakasabi niya na para bang pinapamukha niya dun sa boyfriend kong si Miguel na ako ang nakauna sa girlfriend mo. So ikaw pala yung nakwento niya na first niya. We've met finally, sir. Nagpapasalamat ako sa'yo dahil binitawan mo si Ann at dumating siya sa buhay ko. Miguel pala ako, sir, ang last and most loved person ni Ann. Sagot naman ni Miguel habang nakikipag-shake hands siya kay Neil. Mama Mia, biglang napundi ang pagiging maangas ni Neil sa naging sagot ni Miguel. Grabe yung time na yon. Halos tagos sa puso ko ang naging sagot ni Miguel na last and most loved person. Excuse me, boss ha, hindi siya ang bumitaw sa akin. Ako ang bumitaw sa relasyon naming dalawa. Kinorek ko rin ang statement ni Miguel. Tumawa si Miguel. Sorry boss, ikaw pala. Mali ako. Tapos inakbayan niya ako at binigay niya sa akin ang buko juice ko. Nairita siguro si Neil sa kanyang nakita sa amin kaya umalis na lang siya at nagbabay. It's nice meeting you again, Ann, and seeing you happy with someone, sabi niya. Sometimes, love for the second time around is not applicable para sa mga naghiwalay at muling pinagtagpo. Because there are instances also that an ex should always stay as an ex. They're the example of false love and an explanation for why we deserve better. Yun ang naisip ko noon, Mama Mia. One of the happiest moment in my life is when Migs became part of my life at hinding-hindi ko na talaga
pipigilan at pipiliin yung iba, Mama Mia. Mahal na mahal ko si Miguel at alam kong mahal na mahal din niya ako. Sa ngayon, Mama Mia, ay masasabi kong maayos na ang pagsasama namin ni Miguel. We shared wonderful adventures sa buhay. My life has been a wonderful journey since he came along. He gives colors to my dull life. Dumating talaga si Miguel, Mama Mia, at dumating ng 2 years ang relationship namin na naging maayos din naman. Mag-aaway pero hindi maghihiwalay. Magkakatampuhan pero walang bitawan. Basta no cheating. Yan ang motto naming dalawa. Until dumating yung araw na hindi ko talaga napigilan at hindi ko napaghandaan. Nangangailangan ako noon ng napakalaking tulong. Tapos si Migs ang unang pumasok sa isip ko. Fresh na fresh pa rin sa utak ko ang pangyayaring yon. Pauwi na ako noon from duty, Mama Mia, at may checkpoint sa may beach and resort doon sa malapit lang sa school namin kung saan ako na-assign. Kuya? May hulihan? Tanong ko sa driver. Hindi naman, ma'am. May checkpoint lang. At dahil checkpoint ay lumagpas lang din ako. Pero nagulat ako, Mama Mia, nung hinanapan ng lisensya at rehistro yung motor. Meron naman akong lisensya, syempre, and rehistro. Wala na. Ang problema lang dahil expired ang rehistro ng motor ko at hindi pa ako nagkaroon ng oras para mag-renew. Natakot talaga ako noon, Mama Mia. Tapos ko na rin namang bayaran ng motor ko na yon. Kaso lang, ang nasa checkpoint ng mga panahon na yon ay mga pulis na bago sa paningin ko at hindi nila ako kilala. Sir, hindi po ba pwedeng makiusap? May rehistro naman ako at magpaparenew ako bukas, sir. Wala lang talaga akong oras dahil nabisi ako sa trabaho ko. Sige na, okay lang naman, ma'am. Doon ka sa head namin makipag-usap. Nasaan pala yung head niyo, sir? Baka pwede ko siyang kausapin. Nasa loob, ma'am. Mama Mia, hindi ko na ininda pa ang mga kabang nararamdaman ko noon. Gusto ko sanang kausapin ang head nila. Pumasok ako doon sa resort at pagpasok ko pa lang sa room ay tinuro na ni Sir Officer sa akin at bumulaga sa akin ang malaking it's a prank ni Sol at ni John. Sobra naman noon ang gulat ko, Mama Mia. Happy 26 months sa inyo ni Kuya Beshi. Pagkatapos ay biglang nagplay ang kantang Marry Me sa sound system. And my heart was beating so fast nung biglang lumabas si Miguel out of nowhere, Mama Mia. At kumanta rin siya nung kantang nagpi-play. He sang the song while unti-unti siyang lumalapit sa direction ko. First stanza lang yung kinanta niya at first chorus and then he immediately bent down in his knees. Nilabas niya ang singsing sa bulsa ng pants niya pagkatapos ay sinabi niya sa akin ang mga salitang kailanman ay hindi ko malilimutan. Boss, mula pa sa day 1 na niligawan kita, I know from my heart na ikaw na talaga ang babaeng gusto kong makasama habang buhay at ang babaeng magiging ina ng mga anak ko. Willing ka bang dalhin ang apelyido ko, boss? Willing ka bang i-push natin sa next level itong ating relasyon? Will you marry me, my boss? I was teary-eyed at hinampas-hampas ko pa si Miguel sa kanyang balikat. Magpo-propose pala siya pero talagang idadaan pa niya sa prank. Kinabahan talaga ako noong mga panahon na yon dahil ang alam ko kapag walang rehistro ang iyong sasakyan ay i-impound dito ng LTO. What a prank love style talaga ito. Pero although prank niya ako, I won't deny the excitement and happiness I felt that day. Kaya naman pumayag ako. Syempre 101% super willing, my boss. I will marry you. Napakasarap ng ngiti ni Miguel nung sinusuot na niya sa kamay ko
ang singsing na kanyang binili. Tumayo siya at niyakap niya ako sabay sabing happy 26th monthsary to us, boss. Love is indeed beautiful. Migs proposed to me on May 26, 2022 before pa ang first wedding anniversary ni Sol at Chan. Parang lucky number talaga namin ang 26. Kasi nga, 26th anniversary din namin yon, Mama Mia. Okay ba, sir? Hirit nung officer na siyang nagsasabing i-impound yung motor ko. Okay, napaka-okay. Salamat, Brad. Sagot naman ni Migs at nakaakbay na sa akin, Mama Mia. Noong mga panahon na yon, kinagabihan, Migs and I informed my family na magpapakasal na kami. Masayang masaya si na Mama. Kasi hindi na raw ako pabata. Nung mga panahon na yon, I was 29 years old, Mama Mia, at masasabi kong very fulfilling naman ang youth and singlehood journey ko. Kaya naman, sa mga youth out there, wag na wag kayong magmamadaling magpakasal at mag-asawa. If possible, i-enjoy nyo muna ang kabataan ninyo. Pwede namang makipagrelasyon. Boyfriend-boyfriend muna, girlfriend-girlfriend muna. Chill-chill with friends and barkadas. At habang nag-chill, dapat inaayos pa rin ang pag-aaral. Do not ever gamble your future. Life only comes around once. So chill and have fun while pursuing your dreams. Do not rush things, because time will come when everything is ready. Makakamtan mo rin ang iyong ninanais. Mama Mia, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at nagtiyagang mag-antay nitong aking kwento. Hanggang dito na lamang. Nagmamahal, Ann. Ay, nako naman, alam nyo ba, namatay yung ating video? Yes. So, kung nagtaka kayo kung bakit walang video, dapat may video ito eh. Pero ewan ko, nagamit ko na naman ulit yung defective kong battery. Hindi ko kasi nilagyan ng palatandaan eh. Ayan, nagamit. Kaya namatay yung video nang hindi ko alam. Pinatay ko matapos ang 1 hour and 10 minutes na recording ko. Tapos tinayuan ko. Kasi sabi ko, sige, picture na lang ang end. Pero ang ending, wala rin pala. So, pasensya na po kung wala tayong video. Pero masaya naman tayo dahil masaya ang naging ending ng kwento ni Ann at ni Miguel. Alam kong naging masaya ang lahat. Congratulations! Naway tuloy-tuloy na maging masaya ang inyong buhay pag-ibig. At naway sa mga nanonood at nakikinig ngayon, pagpalain din kayo ng may kapal ng isang masaya at matiwasay na buhay pag-ibig. At maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal nitong ating channel. Please do like and share this video. Mag-subscribe na rin kayo sa ating channel at mag-share na rin kayo sa iyong mga friends and relatives nitong channel natin para pati sila ay makapag-subscribe na rin at makapag-click na rin ng notification bell. Maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagsuporta. Kahit medyo na busy tayo sa holiday season, ay nandito pa rin kayo at nanonood at sumusuporta pa rin sa atin. I love you all so much. Please share your story. Email that to me, mamamiacdo0317@gmail.com. Enjoy the rest of your day and weekend na bukas. Kaya hinga-hinga din pag may time. I love you all. Paalam!